We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 220. Today, we will continue our discussion on the end-time prophecy from Grace Perspective, Part 2. Let's commit this first to the Lord. Manalangin po muna tayo. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you so very much for this wonderful time of learning. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Today, we begin laying out the sure biblical signs of the end times. But first, I want to show you this is what we call God's end time prophetic timeline. Now, look at the screen and you would see this very important chart. Dahil dito po sa chart na ito, babagtasin po natin ang maraming importanteng bahagi ng end time prophecy. Pero pinapaalala ko po sa inyo mga kabiyaya na ito pong ating pag-aaral ay mula sa lente ng biyaya ng Diyos. Kailangan maintindihan po natin that we are looking at this very important subject of eschatology or end-time prophecy from grace perspective. Now, silipin po natin ang chart na ito. Nandito po tayo sa kalagayang tinatawag na church age. Ang susunod na pinakamalaking mangyayari ay ang rapture of the church. Ito po ang tinatawag the return of the groom. Babalik ang ating Panginoong Jesucristo para sunduin ang bride. The bride of Christ is the church. Ito po ay exclusive lamang para po sa church. Pero kapansin-pansin po na pagkatapos ng rapture, ang buong mundo ay papasok sa 7 years Great Tribulation. Ito po'y nakapokus lamang sa Israel. Ang tawag po dito sa Book of Daniel, the 70th week of Jacob. We will talk more about this when we get to this particular discussion. And after that, magkakaroon po ng second coming. Pagkatapos ng 7 taon, the second coming, ang tawag po dyan, the return of the king. The king of the Jews or the king of Israel. Dahil ang second coming ay very particular only for Israel. Magkaiba po ang rapture at ang second coming. At pagkatapos po na siya ay bumaba, magkakaroon ng pinakamalaking digmaan na hindi pa naganap sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang Battle of Armageddon. Pagkatapos po ng Battle of Armageddon, maghahari si Kristo sa ibabaw ng mundo ng 1,000 taon. Pagkatapos magkakaroon ng final revolt, Great White Throne Judgment, and then eternity, new heaven and new earth. Isasagad na po natin ang pag-aaral hanggang sa new heaven and new earth. Marahil iniisip ng iba sa inyo, bakit tayo nagtuloy sa eschatological study? Ito po'y resulta noon pong iskandalo na ginawa noong September 23 rapture scandal. Ang totoo niyan, ang ating objective lang sana, ay yun po ay sagutin nating issue. Samantalang ang iba ay takot na takot sumagot sa issue na ito. Ang iba ay nagpe-play safe. We made our voice heard. 2 broadcast bago ang September 23, maliwanag pong isinahimpapawid po natin ang mariin nating pagtutol sa date setting,
date watching, and whatever you call it, labag sa Biblia ang paglalagay ng petsa sa rapture man o second coming. At pagkatapos mo ng September 23, nag-broadcast uli po tayo upang ipaliwanag na ito po'y maliwanag na iskandalo. Dahil hindi lang po ito ngayon nangyari, noong pa man merong nagpepetsa-petsa, noong pa man marami nang naglagay ng petsa at nabigo, walang pinagkaiba. Ang September 23 iskandal. Yan po ang dahilan kung bakit niloob ng Diyos na ituloy na po natin ang aralin tungkol sa end times. So, the community of Full Grace will learn it from grace perspective. At hindi kung kani-kanino at kung saan-saan po namumulot ng aral ang mga kabiyaya tungkol po sa end times. Sapagkat this important teaching must be viewed through the eyes of the finished work of Jesus and through the lens of the message of full grace. Ang rapture at ang second coming ay two different events. Magkaiba at magkahiwalay po. Let me show you a very important comparison between the two. 5 basic differences between the rapture and the second coming. Ang rapture po ay no prophecies involved, no prophetic signs. Walang hula sa Old Testament tungkol sa rapture. Ito po ay mystery, absolute mystery. Whereas pag kinumpare po natin sa second coming, meron po mga prophetic signs. Ang pag-uusapan po natin ng mga signs of the end times ay always in reference to the second coming. Dahil wala pong prophetic signs, listen up, ang rapture, kapag nababanggit natin ang mga end time signs, ito po ay direct in reference to the second coming. But this is the clue. Kung malapit na malapit na malapit na ang second coming, kumapit ka ng maigi, mas malapit ang rapture dahil mauuna ng 7 taon ng rapture kaysa sa second coming. Ang rapture ay mangyayari before the tribulation, whereas the second coming after the tribulation. Ang rapture po ay meeting in the air, invisible. Walang makakaalam, bigla na lang mawawala ang maraming mga tao. Lalabas ito sa headline, millions of people are missing, sapagkat ang makakarinig lang ng trumpeta na ito, ang tawag ni Paul, trumpet call, ang mararapture lamang ay ang mga believers na bahagi ng katawan ni Kristo. Pinapaalala ko po sa inyo, walang maiiwan kahit isa. Dahil ang irarapture po ay ang bride, the bride of Christ, the church. At lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo ay mararapture. Tandaan, ang rapture ay hindi premyo ng iyong mga gawa. Ang rapture po ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pag ikinumpara po nyo sa second coming, ang second coming, Jesus will come again and touch the Mount of Olives. Tatapak ang kanyang paa doon sa bundok ng Olibo, and this is very, very visible. Sa rapture, mga kapatid, Christ will come for the saints. Darating po siya, the return of the groom, susunduin ang bride. The return of Christ to get His church. Whereas pag kinumpare nyo po sa second coming, Christ will come with the saints. Bababa ang Panginoon after 7 years great tribulation. Pag nag-rapture na po, magkakaroon ng kasalan sa langit. The wedding of the Lamb and the church. Tawag po sa Bible, ito po ay pista ng pagdiriwang ng kasalan ng kordero at ng iglesia. Magkakaroon ng marriage feast of the Lamb. Well, tatanungin ko po kayo,
Ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng kasalan? Honeymoon? Kainan muna. Pakainin nyo muna yung mga bisita nyo. Magkakaroon ng pistahan, kainan, celebration, doon po sa langit. Habang merong 7 years tribulation, merong 7 years celebration, doon po sa langit. Sa rapture, bababa ang Panginoon para sagipin ang iglesia mula sa sumpa at salot na nandito sa mundo. Whereas sa second coming, Christ will come to save Israel from the hand of the Antichrist. Kaya magkaiba ang dalawang events na ito. At yan po, lahat, iisa-isahin natin, pag-aaralan po natin mula sa lente ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Kailangan natin itong gawin upang hindi na tayo malinlang ng mga nagtuturo tungkol po sa maling pananaw ng mga eschatological events na mangyayari. At least we know that we are looking at this through the lens of grace. Can you say amen? The end time signs we will be talking in this series always refer to the second coming, not to the rapture. Not to the rapture. Always keep in mind, walang sign ng rapture. Ang meron lang tayo ay clue. Habang lumalapit ang second coming, mas malapit ang rapture. And I want to serve this notice as well. Baka ang iba ang iniisip, nako, sa mga susunod palang linggo ay magiging mabigat ang ating pag-aaral. Baka ang pakiramdam ko, ako ay nasa seminaryo na mabibigat ng mga pag-aaral. Hindi po. Gagawin nating magaang, gagawin nating very enjoyable and very practical. Kilala nyo si Bishop Emmy, pagkatapos ng talakayan, pagkatapos ng diskusyon, laging merong live application upang pagkatapos nating matutunan ito, alam natin kung paano ipapamuhay ang atin pong natutunan. Can you say amen? Laging tandaan lang mga kabiyaya, walang nakakaalam ng araw at oras. Tandaan nyo po ito. Pagka merong isang pastor, obispo, o sino mang Poncio Pilato na maglagay ng petsa, red flag na. Agad, wag na kayong maniwala. Alam nyo na agad, yan ay maaring kulang sa tulog, nalipasan ng gutom, nasiraan ng bait, o nasiraan ng diskarte sapagkat hindi pwedeng malaman ng petsa. Mas paniwalaan natin ang Panginoong Hesus kaysa po kung kani-kanino man. Can you say amen? Nabanggit ko po sa inyo last week na yung iskandalo ng September 23, hindi po nagsimula sa Pilipinas. Hindi po Pilipino ang naka-imbento po niyan. Yan po ay galing po sa isang pastor na taga-Afrika. Isa pong African pastor. Kaya lang, nung pumasok sa social media, kinuha ng ibang mga pastor. Kaya kumalat sa mga Pilipino. Kaya may mga napaniwala. At nakakalungkot nga, kumisan pumasok pa sa community ng grace at maging sa community ng full grace at mayroong mga napaniwala. Kaya inuulit ko po, baka sakaling mangyari uli dahil susubukan na naman ito next year, 2026, aabangan na naman nila yung September. Pinakita ko sa inyo, di ba laging September yan? Marami ng pagkakalo, September. Bakit paborito na lang September? Kasi ang paniwala po nila, ito'y matsetsempo sa tinatawag pong pista ng mga trompeta or Yom Teruah, sa Ingles, Feast of Trumpets. Yan ay yearly celebration sa Israel. Dahil iniisip nila na ang rapture merong trumpet, ikinunek po nila, matsetsempo daw di umano sa tinatawag na pista ng mga trompeta
At kung mayroong peace of trumpet sa Israel, dito daw ito matatapat. Pinaliwanag ko na, we do not believe that kind of position. Ako po'y naniniwala na ang peace of trumpets ay most believable, hindi tatapat sa rapture, tatapat po sa second coming. Dahil ang rapture po ay mystery, absolute mystery. Ang rapture ay hindi para sa mga Jews. Ang rapture ay for the Gentiles, for the church, predominantly Gentiles, at hindi po para sa mga Hudyo. Ang rapture ay hindi kasali sa 7 feasts of the Jews. Hindi po. Kaya laging magkakamali yan pag itinapat nila dyan po sa tinatawag na Peace of Trumpets. Besides, listen up, bawal ang date setting. Bawal ang date watching. Walang verse sa Bible na sinabing bantayan natin ang petsa. Wala po niyan sa Bible. Huwag nating bantayan ang petsa, huwag tayong magpetsa, huwag tayong mag-alala. Dahil kahit kailan yan mangyari, lagi tayong nakahandang sumalubong sa Panginoon at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Can you say amen? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God, praise God. Matthew chapter 24, verse 36, the Lord Jesus said, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Kaya maliwanag, bawal ang petsa-petsa. Pwede kayong magpitsa, pero hindi kayo pwedeng magpetsa. Sapagkat hindi kayo pwedeng magpetsa, bawal po yan. Ang nakakaalam lang ng tunay na petsa ay ang Ama. Huwag nating pakialaman ang bagay na hindi nauukol para sa atin. Matthew chapter 24 verse 1. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings, referring to the buildings of the temple. Verse 2. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth, not one stone here will be left on another, every one will be thrown down, referring to the buildings of the temple. Look at verse 3. As Jesus was sitting, tell me where? On the Mount of Olives. Very interesting. Doon po siya nakaupo sa bundok ng Olibo. At sinabi ko na sa inyo, Zechariah chapter 14, sa second coming, dyan po siya bababa. Yan po ang kanyang landing site. Dyan po tatapak ang kanyang paa sa Mount of Olives. Interesting, ha? Dinidiscuss niya sa kanyang mga alagad ang mga bagay-bagay na mangyayari sa second coming where exactly all these things will happen. Dinidiscuss niya ang second coming where exactly he will land on Mount of Olives. Look at the verse again. Jesus was sitting on the Mount of Olives. The disciples came to him privately. Tell us, they said. They have 3 questions. Tell us, they said. When will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? 3 questions they asked. The first question, when will this happen? Ano yung tinutukoy ng mga alagad? Kailan ito mangyayari? In reference to verse 2. Yun pong walang bato na matitirang nakapatong sa kapwa bato, ang tinutukoy niya ay ang templo ni Herodes. Herod's temple. Kita niya, sabi niya, tignan niyo ang gusali na yan, walang bato,
na matitirang nakapatong sa kapwa bato. Na interes ang mga alagad. Sabi ng mga alagad, sabihin niyo sa amin kung kailan ito mangyayari. Now, bago ko po ituloy, ipakita ko po sa inyo sa screen ang apat na templo. Apat na templo. Ang first temple ay ang tinatawag na Solomon's Temple. Ito po'y nasira. It was destroyed by the Babylonians sa pamagitan po ni King Nebuchadnezzar noon pong 586 BC. Ang original temple was built by Solomon, the first temple. And it was rebuilt again. The second temple is known as Herod's temple. It was destroyed during 70 AD when the Romans attacked Jerusalem. Through the leadership of General Titus, through the order of Emperor Vespasian, sinalakay ang Jerusalem, sinira ang templo. 70 AD. So ito po'y natupad ang pagkasira ng templo at walang batong nakapatong sa kapwa bato, 70 AD. This is what I believe in my heart, that was only partial fulfillment. Dahil pag pumunta kayo sa Israel, meron pa ring part ng temple complex na nanatiling nakatayo. Isa sa most famous wall ay ang tinatawag pong the Western Wall or the Wailing Wall. Pinaniniwalaan po ng mga historians na ang natitirang wall po na ito ang pinakamalapit na wall doon po sa temple kung saan nandoon po ang Holy of Holies. Kaya ho ang mga Hudyo'y pumupunta sa Wailing Wall to pray for the restoration of their temple. Dahil naniniwala sila na isang araw, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, magkakaroon ng third temple. Yun po ay magaganap sa kalagitnaan ng 7 taong kapighatian. I don't care what the world says. Sabi nila, imposibleng matayo, imposibleng matayo. Dahil ngayon, ang nakatayo po doon sa Temple Mount ay ang mosque ng mga Muslim. Imposible eka, sa tao imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Kung paano, hindi ko alam. Kung kailan, hindi ko alam. Pero importante po ang templo na ito sa gitna ng 7 taong kapighatian. Dahil ito po inihula ni Prophet Daniel. At minention ni Jesus sa Matthew 24. Ang tawag po rito ay the abomination desolation, kung saan ang Antichrist papasok sa templo, papasok sa Holy of Holies, and he will declare himself to be the Christ, and Israel will reject the Antichrist, and that will be the beginning of the trouble in all Israel. At hahantong po yan sa Battle of Armageddon. Ang templo ng third temple ay completely madidestroy during the Battle of Armageddon, which I believe. Spiritually, it was desolated, desecrated by the Antichrist. Hindi po pwedeng gamitin ni Kristo ang templong binastos, winalanghiya ng Antikristo. So it will be completely destroyed. And the fourth temple will be rebuilt by Christ Himself according to Ezekiel chapter 40 up to 48 in a different design, in a different dimension. All this na na-mention ko po sa inyo ay nakahula sa Biblia. Ang unang dalawa po dyan ay nangyari na. Solomon's temple and Herod's temple were already destroyed. Matatayo ang third temple. At during the millennial kingdom, this is known as the millennial temple, maitatayo during the millennial kingdom. Now, I said that all to say this, ng lahat ng mga ito ay sagot dun sa tanong ng mga alagad. Look at the verse again. Matthew 24 verse 3. Anong kanilang unang tanong? When will this happen?
Well, partially, nangyari po yun noong 70 AD, na-destroy ang temple, referring to Herod's temple. But ultimately, mangyayari po yan, ang destruction ng third temple, doon po sa Battle of Armageddon. The second question was, what will be the sign of your coming? Of course, hindi tinutukoy ng mga alagad ang rapture. Walang nakakaalam ng rapture sa mga alagad. Ang tinutukoy po nila ay yung second coming, that Jesus will return, build His kingdom, and they knew very well that they will reign with Christ 1,000 years. Ang pangatlong tanong ay, when will be the end of the age? Kaya ang tanong, what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ano pong tinutukoy nilang katapusan ng panahon? Ang word na age, ang Greek word na ginamit po dyan ay aion, meaning period or world order. So ang tanong ng mga alagad, kailan matatapos ang period na ito? Kasi alam nila pag natapos ang period na ito, the next period will be the reign of Christ. Excited sila doon sa reign of Christ. Kasi alam nila, they knew very well that when Christ reigns, they will reign with Christ. And also the Bible tells us that we will also reign with Christ as kings and priests unto His kingdom. We will talk more of that when we get to the subject of the millennial kingdom. But for now, linawin po natin kung anong posisyon ng Panginoong Hesus regarding this issue. Acts chapter 1, verse 6 to 7. So when they met together, ang context po nito ay before the ascension, before Jesus ascended to heaven. So when they met together, Jesus and His disciples, they asked Him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Now, why we're so excited about this? Kasi alam nila na mayroon pong mangyayari sa second coming. Remember, pagtapak ng paa ni Jesus sa bundok ng Olibo, kanya pong tatalunin ng Antikristo. After the Battle of Armageddon, the next big thing that will happen is the millennial kingdom. Sabi ng mga alagad, kailan po ito? Ngayon na po ba? Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Now, why they ask this question? Look up here, look at my eyes. Kasi po, Jesus already resurrected from the dead. And He is now about to ascend to heaven. Hindi nga nila alam na mag-a-ascend si Jesus eh. Akala nila nung mag-resurrect si Jesus, this is it. Ito na. Itatayo na ang kaharian. Tatalunin ang imperyo ng Roma at itatayo ang kaharian ni Kristo. They were so excited. Now look at verse 7. He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. Ang tanong ng mga alagad ay end time question. Ang sagot ni Jesus, it is not for you to know the dates and the times. So anong matututunan natin? Kapag pinag-uusapan ng end time, walang date setting, walang date watching. Exclusive ito sa authority ng Father. Kaya pag nagseset ng date, ng time, tawag dyan, epal. O bisa, bakit? Kasi ang tawag na epal, papel. Pumapapel tayo sa hindi po natin papel. Hindi para sa atin ang petsa. Ang petsa, oras ay exclusive lamang sa Ama. Huwag kang mag-alala dahil hindi mo naman kailangan maghanda. Kay Kristo, lagi kang nakahanda dahil inihanda na tayo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout Amen.
Lahat ng binanggit ko sa inyo ay introduction pa lang. Magsisimula na po tayo dahil tatalakayin talaga natin what are the signs of the end times. Number one sign, according to Jesus, number one is spiritual deceit is getting worse. Kapag lumalala ng lumalala ang spiritual na pandaraya, palatandaan ito, malapit na ang second coming. At kung malapit na ang second coming, ang ibig sabihin mas malapit ang rapture. Kaya yan ang sign number one. I did not invent this, yo. I'll show you the verse, of course. Matthew chapter 24, verse 3, and also verse 4. Isang bagay ang kapansin-pansin po, ang Matthew 24 ay tumutukoy po sa second coming. Look at verse 3. As Jesus was sitting, tell me where? On the Mount of Olives. Please underscore that. Importante po yung lugar na yan sapagkat yan po yung landing site ng second coming. The disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? What will be the sign of your coming and of the end of the age? Verse 4, Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Nagtanong ang mga alagad, anong sinyales ng iyong pagbabalik? Sabi ng Panginoon, maraming lalabas na mga bulaang Kristo. Yan ang unang palatandaan. Ang mga pandarayang espiritual ay palala ng palala. The devil is a deceiver and has mastered the art of it. And the Bible even say, the devil deceived the first man and deceived the whole world. Kaya ho, delikado ang kaaway dahil siya po ay dakilang manlilinlang. Nalinlang niya ang unang tao. And I'll show you the verse. Kaya niyang linlangin ang buong mundo. Huwag mong sabing matalino ka. Huwag mong sabing college graduate ka. O may master's ka. O may doctorate degree ka. No match ang tao. Hiwalay kay Kristo, no match kay Satan, sapagkat si Satan po ay deceiver. Revelation chapter 12 verse 9. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. Nadaya ni Satanas at dinadaya ni Satanas ang buong mundo. Kaya ito'y palatandaan ng second coming. Pag merong spiritual deceit, nadadaya ang mga tao na paniniwala, nalilinlang, tulad po ng paraan ng pagseset ng date. Hindi naman po bago yan Ngayon lang ba nagkaroon ng set ng date tungkol sa rapture? Hindi po kayo kahapon pinanganak. Pinakita ko po sa inyo ang napakaraming naitala ng mga palso at mga nabigong date setting ng rapture man o second coming. Now look at the verse. Matthew chapter 24 verse 4 and 5. Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Many will come, and many will be deceived. Alam nyo po, mga kabiyaya, sa Wikipedia, naitala po yung mga kilala Siyempre, hindi kasama dyan yung hindi kilala. Yun pong nalipasan ng gutom, yung hindi napagkakatulog, yung pong taong grasa, na biglang nagsabi, ako ang Kristo. Siyempre, hindi na ho sila nailista. Ang mga nailista rito, yung mga pumoso. Mula 18th century
19th century hanggang 20th century, may naitalang 45 kilala na mga nag-angkin directly, I am the Christ. Itong 21st century, mas malaki na ang bilang. Galing po ito sa iba't ibang lahi. Australians, Puerto Ricans, Brazilians, Americans, and meron ding Filipinos. May mga Pilipino rin na nagsabing, ako ang Kristo. Yung isa nga, nakakulong na. Hindi na ho yan bago sa atin. Hindi naman po kilala yung iba. Ito lang po ay kilalang kilala dahil meron po siyang mga broadcast, meron siyang mga forecast, kaya kilalang kilala na siya di umano ang Kristo sa panahon ng mga hintil. Of course, that is a lie. At pinagpauna ng Panginoon, marami pang lalabas tulad niyan na magsasabi, ako ang Kristo. Pero sabi ni Jesus, bulaan ang mga ito. Huwag kayong magpapaniwala sapagkat palatandaan po yan na malapit na ang second coming. Matthew 24:11. And many false prophets will appear and deceive many people. Not few. Many people will be deceived by the false Christ, by the false prophets, false teachings, at mga spiritual deceit. Verses 24 to 25. For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, referring to the Jews. If that were possible, look at verse 25. Jesus said, I have told you ahead of time. Hindi ho yan itinago ni Jesus sa atin. Pinagpauna niya na sinabi ko na sa inyo, una pa man, mayroong mga bulaang propeta, bulaang Kristo, mga maling turo ang lalaganap bago dumating ang Panginoon. Kaya pansinin po niyo habang lumalaganap ang spiritual deception at ito ay getting worse and worse and worse, yan po ay sign ng second coming. Look at verse 26. So, if anyone tells you, there he is out in the desert, do not go out. Or here he is in the inner rooms, do not believe. Alam niyo po ba mga kabiyaya, some falsely believe that Jesus already returned in 70 AD. May mga naniniwala na dumating na daw si Jesus noong 70 AD. Ang pinagbabasihan po nila ay yung destruction ng templo. Dito daw dumating na ang Panginoon. Ang tanong ko, nasaan? Nasaan ang Panginoon kung dumating na siya? May nagsabi sa akin, nasa Las Piñas daw. Minsan lumilipad doon sa Malaysia, bumabalik uli sa Las Piñas. Minsan pumupunta daw ng Pampanga. Ang sabi ko, kung nandito na si Jesus, hindi ko kaya siya nabaha? Would you believe? Gaano man ito kamali, mayroong mga naniwala. Spiritual deception ang tawag dito. O Bishop, paano mo nalaman na ito'y maling-mali? Dahil sinabi ni Jesus sa kanyang pagdating, look at verse 27, for as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Kaya alam niyong hindi pa dumating. Dahil sa kanyang pagdating, lahat ng tao makakaalam.
Universal po ito. From east to west, from north to south. All the world will see Him in His glory when He returns. Tinutukoy po dito yung second coming. Of course, yung rapture, hindi po siya bababa. Doon lang po siya sa himpapawid. Tayo ang sasalubong sa Kanya sa himpapawid. Yun yung rapture. Pero yung second coming, tatapak ang Kanyang paa sa Mount of Olives at makikita ng buong mundo tulad ng kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, hindi po malilingid sa kaalaman. Kung bumalik na ang Panginoon noong 70 AD, ba't sila lang ang nakaalam? You see? What do you call that? Spiritual deception. Yan po'y sinyales pag lumala ng lumala at tila lumalala ng lumalala sapagkat kung sino-sino nagsasabi na siya ang Kristo at siya raw ang tagapagligtas. Siyang may-ari ng universe. At hawak niya ang vibrator ng universe. Now, it's getting worse and worse and worse. Without even mentioning names. Sapagkat alam po ninyo na hindi na dapat banggitin ang mga pangalan ng mga ito para bigyan pa ng dignity ang kanilang mga kasinungalingan at espiritual na kamalian. The most important teaching of Jesus, let me rephrase that, the most important teaching of the Bible is the teaching of salvation. Listen, mahalaga po ito pinag-uusapan natin. Tawag po rito ay eschatology. Eschatology, doctrine of the last things. Pero ang tawag po sa doctrine of salvation, soteriology. Yun pong katuruan that will determine where you will spend your eternity. Yung salvation, yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, the most important teaching. At ang katuruan tungkol sa kaligtasan ay ipinasok ng Diyos sa Ebanghelyo. Kasi ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Kaya kung gusto kang iligtas ng Diyos at gusto naman niya, bibigyan ka ng opportunity marinig ang gospel dahil ang gospel ang kapangyarihan para maligtas ka. Romans chapter 1 verse 16. The Apostle Paul writes, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile." Ano po ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas? The gospel of Christ. Ang kapangyarihan ng Diyos magligtas, ipinasok niya sa gospel. Kaya kailangan ipangaral ang gospel, marinig ng tao, dapuan siya ng pananampalataya, tumawag siya, at maligtas. Paano siya maligtas? Kailangan niyang tumawag ng may pananampalataya. Paano siyang tatawag ng may pananampalataya kung hindi pa niya narinig? Paano niyang maririnig kung walang mangangaral? Kaya ang Diyos ay nagsugo ng mangangaral upang marinig ng tao ang mabuting balita. At habang naririnig niya, dinadapuan siya ng pananampalataya. At pagdating ng pananampalataya, siya'y tatawag. Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, the Apostle Paul writes, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God." Listen up, my dear brothers and sisters. Kanina, binasa natin yung Romans 1:16. The power of God unto salvation is the gospel. Dito naman sa 1 Corinthians 1:18, the power of God is the message of the cross. What does it mean? It means
It is the message of the cross and the gospel of grace. The gospel of grace and the message of the cross is the power of God unto salvation. Kaya pakitandaan ng maigi, the worst spiritual deceit is the distortion of the gospel. Kapag nadidistort ang gospel, the gospel of grace, yan po'y palatandaan na malapit na ang second coming. Because the worst spiritual deceit is the distortion of the gospel. Now look up here, look at the screen. Makikita po natin dito ang paliwanag. Meron tinatawag pong different gospel. May tinatawag pong perverted gospel. Meron tinatawag pong true gospel. As you can notice, my dear brothers and sisters, under different gospel, walang grace. Puro works. Kaya ang kanilang pagtuturo, hindi kailangan ng grasya. Kailangan ikaw ay magsikap. Sariling gawa. Ang iba naman, ang sabi, hindi kailangan ng grasya. Manampalataya ka lang. Yung iba naman, hindi kailangan ng grasya. Ikaw ay magtrabaho. Magpakabait ka. Huwag kang gumawa ng masama. Huwag kang maglagay ng insertion sa budget. Hihihihi. Huwag kang maging masamang tao. Mabuting tao ka lang. Mabuting asawa, mabuting magulang, mabuting anak, mabuting negosyante. Kailangan mabuti ka lang. Sapagat yun ang paniwala, by works, by works, by works. Walang grace. Yung iba naman, mga kabadid, ay walang faith. Puro grace naman. Yan yung teaching ng inclusionism. Hindi mo na kailangan maniwala dahil may grasya. Lahat ay ligtas na. Kaya inclusion, ibig sabihin included ka na. Whether you like it or not, kahit ayaw mo, maligtas ka. Hindi mo kailangan maniwala. Hindi mo kailangan tumanggap. Dahil doon sa tinapos na gawa ni Kristo, listen up, ito po ay very, very deceiving. Kasi babanggitin din ang finished work. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, kahit walang faith, you don't have to believe. You don't have to receive. You don't have to hear. Grace lang. Dahil sa biyaya ng Diyos, ligtas ka na. Mali po yun. Kailangan pong manampalataya. Dahil anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8? For by grace you have been saved through faith. Ang faith po ay kasama sa equation ng salvation. Ang faith na yan ay hindi sa atin, pero kailangan ng faith. Ang faith na yan ay dumating sa atin sa pamamagitan ng pakikinig natin ng mensahe ng biyaya. Dinapuan tayo ng faith. Yung faith galing kay God. Yung grace galing kay God. Lahat yan ay galing kay God upang walang sino mang magmapuri o magyabang o magtaas ng kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Tandaan, yung una, no grace. Yung pangalawa, no faith. Yan yung inclusionism. Yan din po yung universalism. Anong pagkakaiba ng inclusionism sa universalism? Bukod sa spelling. Ang inclusionism, lahat ligtas na. Ang universalism, lahat maliligtas. Walang hindi. Dito po sa universalism, yung pinaka-extreme, pati si Satanas maliligtas. At the end, everybody happy. Kung yan ay totoo, ang lahat ng ito ay malaking sarswela. Drama-drama lang pala ito. Scripted. May nagsulat ng script. Hindi nga lang napanotaryuhan, pero may script. At yan po ang nilalakaran ng bawat isa. Ang script na yan na sinusundan na lang ng tao at the very end.
Now listen, my dear brothers and sisters, that is wrong. No grace, no faith, saved by grace alone, in the absence of faith. Ito po ay different gospel. Hindi po yan ang gospel na itinuro ni Apostle Paul. Ang gospel na itinuro ni Apostle Paul ay we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Can you say amen? Amen. Again, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yan po ay distortion ng gospel. Lagana po ito ngayon. Kaya sign po yan ng second coming. Kapag nagkakaroon ng spiritual deception, nagkakaroon ng spiritual deceit, and it's getting worse and worse, alam nyo po, ito'y nakapasok sa community of grace. Kaya yung iba nalilito tungkol po dito, sapagkat hindi nila maintindihan yung tunay na teaching ng grace. Yung iba naman ay nandito sa perverted gospel. Ito naman yung mixture, pinagsama yung grace plus works. Tanggapin si Kristo, pero kailangan ang iyong gawa. May dagdag dito, grace plus works. Kailangan mong tanggapin si Kristo, pero ang kasunod, pera. Kailangan ang iyong pagbibigay, kailangan ang iyong serbisyo, kailangan ang iyong membership, kailangan ng bautismo, kailangan ng iyong serbisyo para makumpleto ang iyong kaligtasan. Insulto ito sa tinapos na gawa ni Kristo dahil waring sinasabi mo hindi sapat ang tinapos na gawa ni Kristo. May balita ako sa inyo, sapat na at higit pa ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Ito po ang kalahati ng kaligtasan mo ay sa iyo. Wala hong katiyakan ng kaligtasan dito. Dahil pag kinulang ang parti mo, hindi ka maligtas. May balita ako sa inyo, laging kukulangin ang parti mo. Dahil tinimbang ka, ngunit kulang. Hindi ka sasapat kahit kailan. Laging kulang. Kaya lagi sinasabi ng mga pastor at obispo, kulang pa. Kulang pa ang dasal mo, kulang pa ang panalangin mo, at kulang pa ang bigay mo. Kaya hindi na po kailanman sumakto man lang. Kasi ang sukatan po nila ay maling timbangan. Pero kung nakaangkas ka kay Kristo, walang kulang. Sapat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Shout amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ang tawag po rito, different gospel. Sa Greek, heteros. It's a different gospel. No grace, no faith. Absolutely wrong. The second one is what the Apostle Paul called metastrepo, meaning it's a perverted gospel. Binabanggit din ng grace, pero may panghalo, may pandagdag, kulang. Pag hindi mo nagampanan yung parti mo, hindi ka kumpletong maligtas. Ang pangatlo ay ang tinatawag na true gospel. This is called full grace. You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Basahin natin, sabay-sabay. Ready? You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. One more time. You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Grace is a gift, so is faith. Wala kang sariling faith. Sabi sa Bible, bago mo nakilala ang Panginoon, you're spiritually dead. Faith is a spiritual entity. How can you have faith, which is a spiritual entity, when you do not even have spiritual life to begin with? You're spiritually dead. Nagkaroon ka lang ng faith
nang dumating sa iyo ang word of Christ, which is the good news, the gospel of grace. Sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. Nang magpasya ka, pakinggan ko nga yan, dumapo sa iyo yung faith. Nang dumapo sa iyo yung faith, tumawag ka. Nang tumawag ka, ligtas ka. At pag naligtas ka magpakailan-kailan pa man dahil sa biyaya ng Diyos. Shout amen. This is the balanced teaching of grace. Sapagkat ang lahat ay sa Diyos. Hindi ho sosyo. Wala tayong ambag sa ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay solong gawa ng Diyos sa pamagitan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bishop, ano ang nagawa natin? Ang pagpapasyang makinig ng mensahe. Ang tawag po dyan, natural free will. You have to decide to listen. Sabi mo, pakinggan ko nga. Walang pwedeng mamilit sa iyong makinig. Pero pag sinabi mo, pakinggan ko nga, sige nga, pakinggan ko nga, that is the decision of your free will. And then, sabi ni Jesus, ang may pandinig, makinig. Because it is an act of your own will. Hindi ka pinilit, hindi ka kinaladkad, kusa kang nakinig. At nung ikaw ay nagpasyang makinig, dumating sa iyo ang mensahe. Dumapo sa iyo ang pananampalataya. Tumawag ka, Romans 10:13, at sa iyong pagtawag, garantisado, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ligtas ka dahil ikaw ay tumawag. Shout amen. Now, look up here. Ito pong dalawa na ito, ang heteros, metastrepo, different gospel, perverted gospel, 1, 2, 3, anathema. Sabi ni Apostle Pablo, it is an anathema. It is a different gospel. It is a perverted gospel. Ang tamang gospel lamang po ay ang gospel of grace. You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. I wish I had even more time to fully develop this. Meron po kong ebook na isinulat, ang title, The Deceit of False Grace. In-expose ko po rito ang deceit of inclusionism as well as universalism. Ng mga ito ay kaaway ng tunay na grasya. Hindi po yan grasya na totoo. Yan po ay false grace. Yun pong ligtas na lahat. Lahat ay maliligtas. That's not true. Merong hindi maliligtas. Hindi dahil hindi gusto ng Diyos, sila'y maligtas. Dahil pinasyahan nilang tanggihan ang inaalok ng Diyos na libreng kaligtasan. Hindi ka pwedeng kalad ka rin ng Diyos papunta sa langit nang labag sa iyong sariling kalooban. Ikaw ay pre-moral agent. Kapag ayaw mong maligtas, hindi ka niya maaring iligtas. Ito ang mabuting balita. Kapag gusto mo namang maligtas, hindi ka kayang pigilin ni Satanas. Kaya kang iligtas ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Ang panganib ng mixture ay mas panganib po kaysa po sa universalism and also what we call inclusionism. In a different danger. Kaya meron din po ko'y sinulat na e-books, ang title, The Clear Contrast Between Full Grace and Mixture. Parehas po may panganib na amba na bakit po natin kinakailangan aralin ng mga ito. Kasi po isa sa sinyales ng second coming ay ang palala ng palalang pag-atake laban sa mabuting balita ng kaligtasan. Inclusionism, universalism, as well as mixture. Para malaman natin
na isa lang ang tunay na mabuting balita. Yan ay ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Walang labis, walang kulang, sapat na at higit pa. Shout Amen. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. The Apostle Paul writes, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Yung pong word na obey, ang Greek word na ginamit ay hupakuo. It's a combination of two words. Hupa, from the word hupo, meaning under. Akuo, meaning to listen. Put that together, to listen under. What is the meaning of that? It means to hear the good news and respond in submission to its call. Hindi ho ba pag narinig mong mabuting balita, mayroong tawag na ikaw ay manampalataya? Hindi ba't may tawag na ikaw ay tumanggap? The moment you submit to the call, you are saved. But if you do not submit to the call of the gospel, sad as it is, in flaming fire will take vengeance on them that know not God, and to those who do not listen and respond to the call of the gospel. Spiritual deceit is getting worse and worse. Itong end times, palala ng palala ang spiritual deceit. Distorted understanding of the love of God. Sabi eka ng iba, oh, mahal ng Diyos lahat ng tao. Of course, love wins. Love lang. Grace wins. God is good. All are saved. And at least all will be saved. Including Satan himself. Si Satanas daw ay maliligtas din bandang huli. No more judgment. No hell. Wala nang impyerno. Walang lake of fire. Sin pa more. And grace pa more. That is how they understand grace. Yan ang dahilan kung bakit may mga nagtuturo ng grace, habang nagtuturo ng grace, namumuhay sa pagkakasala. Hindi ho ba't hindi yan grasya? Hindi ba't disgrasya yan? Habang nagtuturo ka ng grasya, ikaw ay gumagawa ng kasalanan? Hindi lang gumagawa, namumuhay sa pagkakasala. Samantalang nasa pulpito ka at nangangaral ka ng grasya, ang buhay mo isang malaking disgrasya. Anong resulta niyan? Yan po ay dahil sa maling pagkakaintindi ng tao sa grasya. Nagiging lesensya sa pagkakasala. Kaya may mga ibang nakikita na hayagang namumuhay sa pagkakasala. How do we respond in light of this? Let me respond. God is good. That's why there is hell. Denying the reality of hell does not make grace even more grace. Sabi ng iba, wala na raw impyerno dahil sa grasya. That's a lie. That is a distortion of the teaching of Jesus. Si Jesus po nagturo ng impyerno. Mayroong impyerno. Mayroong langit. Walang purgatoryo. Kapag tinanggihan mo ang grasya, impyerno. Sabi ng iba, ang masamang tao daw ay pupunta sa impyerno. Kung totoo yun, sinong pupunta sa langit? Lahat tayo masama. Walang matuwid. Wala kahit isa. Ang tao po'y pupunta sa impyerno, hindi dahil siya'y masama. Ang tao ay pupunta sa impyerno dahil tinanggihan niya yung grasya ng Diyos. Ang langit ay hindi para sa mga mababait na tao. Ang langit ay lugar pupuntahan ng mga taong masama na tumanggap ng biyaya ng Diyos, binago ng biyaya ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos ang nagligtas. Hindi ba't sabi sa Bible, walang matuwid, wala kahit isang, lahat ay nagkasala? Mula pa sa tiyan ng nanay mo, ikaw ay makasalanan na, ikaw ay pinaglihi at ipinanganak sa pagkakasala. Anong tsansa mong maligtas? Kung ang magiging basya ng kaligtasan ay ang ating gawa, lahat tayo masama at the very core. Nasa tiyan pa ng nanay natin, makasalanan na tayo. Ipinanganak tayong makasalanan.
Anong gagawin ng ipinanganak na makasalanan? Di mamumuhay sa pagkakasala. Wala tayong pag-asang maligtas. Hiwalay sa biyaya ng Diyos. Ang tanging pag-asa lang nating maligtas ay ang biyayang nakita natin sa krus ng Kalbaryo. Inako ni Kristo ang ating kasalanan. Siya'y namatay alang-alang sa atin upang sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa, makatagpo tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. If you believe that, shout amen. Amen. Isa sa maliwanag na palatandaan sa pagbabalik ng Panginoon ay may mga tatalikod sa tamang paniniwala. Apostasy or apostasia. Look at the scripture. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Let no one deceive you by any means. For that day, referring to the rapture, ang context po ng 2 Thessalonians galing po sa 1 Thessalonians. Sa 1 Thessalonians, discuss niya po ang rapture. Let no one deceive you by any means, for that day, the rapture, will not come unless the falling away, the Greek word apostasia. The falling away comes first, and the man of sin, referring to the Antichrist, is revealed, the son of perdition. Ang Greek word na ginamit po sa falling away ay apostasia, departure from the faith. Isa sa palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoon, magugulat kayo ng malaking pagkagulat. Merong shocking departure. Iniiwan na ng tao ang tamang aral. Dati ang buong Biblia tanggap mo. Ngayon, ang tinatanggap na lang 13 epistles of the Apostle Paul. Ang iba ay hindi salita ng Diyos para sa atin, para lang sa mga Hudyo. Ang salita lang na ng Diyos para sa atin ay ang 13 epistola na sinulat ni Pablo. That is departure from the true faith. Wala nang rapture. Yung iba, ang turo, wala nang rapture. Wala nang second coming. Bumalik na daw ang Panginoon noong 70 AD. Yung iba nagtuturo, wala ng hell, wala ng impyerno. Yung iba nagtuturo, hindi na kailangan ng faith. Hindi na kailangan maniwala. Love wins, lahat love lang, love lang. Mahalaga, nagmamahalan tayo. Kahit hindi mo na sabihin ang katotohanan, huwag mo na nga sabihin, na-offend lang yung iba nasasaktan lang yung iba Huwag na natin pag-usapan yan. Turo, magmahalan na lang tayo. O, di ba? It sounds good? Magmahalan na lang tayo. Magkakapatid naman tayo. Mga kapatid, ito po ang aking paniniwala. May mga paniniwala na pwede nating paraanin sapagkat hindi makakaapekto ng ating kaligtasan. We can agree to disagree without being disagreeable on certain points that are not essential to salvation. Aminado po ako, may mga issue na pwede nating pagkasunduan na magbibigayan tayo, total hindi mo pa yan naiintindihan. Pero wag sa issue ng kaligtasan. Dahil ang pinakamahalagang turo ay ang turo ng kaligtasan. Kailangan po ng pananampalataya sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi mo kontribusyon sa iyong kaligtasan. Ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos sa iyo. Nung magpasya kang makinig, dinapuan ka ng faith, tumawag ka. Nung tumawag ka, ligtas ka. At pag ligtas ka magpakailan-kailan pa man. Ang mga sermon sa panahon ngayon ay nagiging pep talk, feel good talk, mga good manners and right conducts. Ito ang mga dapat gawin. Dapat mabait ka lang. Dapat mabait ka lang. Good boy, good boy, good boy. Kukunin ka na ni Lord. Good boy, good boy. Good manners. Yung iba po, motivational talk. Minomotivate na lang ang tao. Walang verse. Hindi kailangan ng verse. Kaya yung tawag nila sa Bible, the good book. According to the good book.
Hey, the Bible is not just a good book. The Bible is the Word of God. Hindi nila binabanggit Word of God dahil na-offend daw yung iba. Hindi na binabanggit ang pangalan ni Jesus Christ, na-offend daw yung ibang religion. Huwag mo nang babanggitin eka ang krus dahil na-offend yung hindi naniniwala. I don't care kung sinong ma-offend. Ang mahalaga, ipangaral natin ang buong katotohanan ang magpapalaya sa tao, sapagkat ito ang mensahe ng mabuting balita. Shout amen. Ang iba po ay naging synagogical talk. Synagogical talk. Ito po yung mga talkies na pwede sa church, pwede sa synagogue. Synagogical. Bakit? Ano lang bang isang bagay na hindi mo pwedeng i-preach sa synagogue? Christ and His finished work. You can preach the commandments in the synagogue. You can be invited in the synagogue to preach good works, obedience. Pero you cannot preach the message of the cross in the synagogue. Mga kapatid, palatandaan ng second coming, nawawala ng tunay na mensahe. Nakasentro na sa tao. Gawa ng tao, galing ng tao, husay ng tao. Ang simbahan ay nagiging isang organisasyon na pagpapakita ng galing at husay ng tao. Hindi na po siya living organism where the life of Christ flows in and flows through. It becomes just an organization. Sabi ni Jesus sa huling panahon, itong makikita po ninyo, hindi na naitataas si Kristo at ang tinapos na gawa ni Kristo. The Apostle Paul said, I determined to know nothing about you, only Jesus Christ and Him crucified. Walang pinakamahalaga kay Pablo at sana ganun din sa atin. Walang pinakamahalaga sa atin kahit sinong Ponsyong Pilato. Ang mahalaga sa atin ay si Kristo lang at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit expressly says that in the latter times, meaning last days, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Ano po itong doctrines of demons? 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth. They do not want to hear the truth anymore and turn aside to myths. Sa today's English version, turn to legends, including Mobile Legends. The Apostle Paul, very strong in this warning. 1 John 2:18. Dear children, this is the last hour. As you have heard that the Antichrist is coming, even now, panahon pa niya, even now, many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Pag dumadami ng mga Antikristo, dumadami na ang mga kontra kay Kristo, it is the last hour. Sign po yan ng second coming. May mga tatalikod sa pananampalataya. Bisap, bakit sila tumalikod kung tunay silang nananampalataya? Pinaliwanag po ni Apostle John, 1 John 2:19. Ang mga ito ay tumalikod dahil hindi sila tunay nananampalataya sa mulat mula. Listen to the verse. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Nasama lang po yan. Hindi totoong naging biyaya. Nasama sa mga biyaya,
nasama sa mga kabiyaya. Later on, umalis sa tunay na biyaya. Sabi ng iba, nawala ang kaligtasan. Hindi ho nawala ang kaligtasan. Walang kaligtasan sa mulat mula. Dahil kung totoong naligtas ka, mananatili kang ligtas magpakailan-kailan paman. Hindi ka aalis sa tunay na pananampalataya. Hindi ka aalis sa biyaya sapagkat ang tunay na kaligtasan ay nasa biyaya. Can you say amen? Number 1, sign of the end times. Spiritual deceit is getting worse. Ipagpapatuloy po natin sa susunod na linggo ang ating mga aralin. Dahil pag tinuloy natin ito, aabutin tayo ng second coming. Pero, we need to do the life application. Dahil ayaw ko po na pag-uwi man lang natin, ang narinig lang natin ay ang diskusyon tungkol sa mga bagay na nabanggit. Let's reduce this truth into something actionable, something we can do. Number 1, stand strong in the message of grace. Tindigan natin ang mensahe ng biyaya. Anuman ang mangyari, manatili tayong nakatayo sa mensahe ng biyaya. In these last days of deception and fear, stand strong in the message of grace. It is the gospel that anchors our hearts, secures our hope, and reminds us that Christ's finished work is, tell me, enough. Enough. Yesterday, today, until He comes again. Wala nang idadagdag pa sa biyaya ng Diyos. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Number 2, share the message of grace without quarrels. Ibahagi ang mensahe ng hindi nakikipag-away. Kaya pag nakikita nyo sa Facebook, nag-aaway, palatandaan lang, pareha silang mali. Dahil kung tama ka, hindi ka makikipag-away. Dahil ang bahagi lang natin, magbahagi. Kung hindi mo natanggap, ipagpe-pray lang kita. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat sa mga taong nakarinig na ng mensahe ng biyaya. Makaka-encounter kayo sa Facebook ng mga super scholar. Kung makipagtalo, ganun na lang. Talaga naman, sagad sa pakikipagtalo, quarrel dito, quarrel doon. Hindi po yan sa biyaya. As the end times draw near, many are misled by fear and deception. Share the message of grace without quarrels. You are called to share faithfully and leave the results to God. For the gospel is not defended by arguments, but displayed through the assurance we have in Christ's finished work. Hindi ito pagalingan ng argumento. Ibabahagi mo lang kung gaano kagaling si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa. Hindi yan tungkol sa atin, tungkol lang kay Kristo. Say amen. Number 3, I'll close with this. Support the spread of the message of grace. Support the spread of the message of grace. In these last days, many voices bring fear and confusion, but only the gospel of grace brings true hope and salvation. Can you say amen? Support in whatever way you can. For every effort helps accelerate Christ's return. As we point people to His finished work, the only anchor until He comes again. Huwag kalimutan, magtulong-tulong tayo ibahagi ang mensahe ng biyaya.
Let's see them again. This is a very, very important life application. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. And please remember, the big idea is mas malakas pa. In Christ. Are you in Christ? You are always ready for His return. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved and be assured that you are also ready for His return. Manalangin tayo ng pagtanggap, itaas ang 2 kamay. Sa lahat ng narito sa bulwagan na ito, samahan po natin ang ating mga bisita sa pamagitan ng broadcast. Taas ang 2 kamay, ipikit ang mata. Manalangin tayo ng pagtanggap. Sumunod po tayo at bigkasin natin ang panalangin na ito ng taos puso. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sinuman. Sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong natin magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y dadako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing isa'y pagkanuli dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-peraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-peraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating 2 kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba.
sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay, ano po ang big idea? Christ, I am always ready for His return. Mas malakas pa. In Christ, I am always ready for His return. Are you in Christ? You are always ready for His return. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!